7 students, ano yung mga pagbabago na naranasan nyo ngayon? Yung dati po sa elementary po, ano, nagpapalecture muna po yung mga teachers bago mag-discuss. Pero ngayon po habang nagdi-discuss po, napapasulat na din po yung mga teachers. Nung naging high school po ako, mas pinapayagan na po ako sa mga yung pag may group projects po, pumunta po sa mga bahay-bahay ng kaklase. Yun lang. Nung naging high school po, mas dumami yung mga ginagawa tulad ng assignments, projects, tulad ng work elementary. Paano nyo na-handle yung changes nung grade 7 kayo? Ano po, tiwala lang po sa sarili, tsaka pray lang kay God. Ano po, medyo mahirap pero nandyan po yung mga kaibigan namin para supportahan kami. Masaya naman po kasi magkakasama naman po ang magkakaibigan. Bilang isang grade 9 student, what is your greatest achievement? Yung greatest achievement ko ay yung sumali ako ng Miss JMI at di ko na-expect na manalo ako doon at maging best in talent kahit wala akong talent. Yun lang po. Fourth year student, ano ang nakikita mo sa future mo? Siguro after 5 years, isa na akong professional. After noon, mag-iipon ako para sa family ko. Tsaka yung gusto ko na isang family, yung kompleto, yung masaya, yung kahit nag-aaway hindi pa rin nag-iiwanan. Tapos, gusto ko munang mag-ipon bago mag-asawa kasi hindi ko naman nakakalimutan yung sinabi sa akin ni Mami na kapag isa ka ng professional, ikaw na yung lalapitan, hindi mo na kailangan maghanap. Bilang isang 4th year student, ano ang mga naging kahinaan mo at ano ang naging kalakasan mo para malagpasan mo ang mga problema mo? Yung mga naging kahinaan ko, yung mga taong naninira sa akin, yung mga ibang tao na hindi naman talaga ako kilala pero hinuhusgahan ako. Yung mga taong akala mo kaibigan pero hindi naman. Yung mga taong akala mo pa pagkakatiwalaan pero sila pa pala yung naninira sa'yo. Ang naging kalakasan ko naman, yung mga kaibigan kong totoo at pamilya ko na naniniwala na lahat ng gagawin o kailangan ipakita ko sa iba. Bilang isang kabataan, kung sakaling maranasan nila yung paghihirap na naranasan mo, anong mapapaya mo sa kanila in general? Pag kung mararanasan mo nila yung mga naranasan kong paghihirap bilang isang student, dapat ang una lang nilang gawin magdasal. Tapos, maging ikaw lang sa sarili mo kasi ikaw lang yun naman yung mas nakakakilala sa sarili mo. Tsaka, para sa akin kasi dapat hindi na lang iniisip yung ibang tao. Kasi habang iniisip mo yung ibang tao, hindi ka magiging masaya. Kasi lagi mong pinapriority yung nararamdaman nila, yung iniisip nila. Pero dapat lagi mo rin iniisip yung sarili mo. Tsaka, wag kang parang maubusan ng yung loob yung parang manghihinaan ka kasi maraming nakapaligid sa'yo, marami kang kaibigan, pamilya na laging susuporta sa mga gagawin. Ano ang pinaka hindi mo malilimutan sa high school life mo na maaari mong ibahagi sa magiging anak mo? Marami, mga kaibigan ko, yung mga... Kasi di ba sa high school, dito tayo, lahat ng emosyon dito natin naramdaman, masaktan, magmahal, maging masaya, maging malungkot. Kasi high school... Morning, ano ang nararamdaman mo dahil sa dinami-rami ng in-interview, ikaw yung napili? Masaya kasi syempre, sa dami-dami nung na-interview, yung video ko pa rin yung napili nyo kasi siguro nakitaan nyo ng interesting yung... Ako nga pala si Tony Rose Moreno Sinongco. Ako 16 years old, na magsa-17 ako sa August 27. Yung pangalan ng mama ko, Nel Rose Moreno. Tapos yung papa ko naman, Antonio Sinongco Jr. Meron ako isang kapatid na nag-aaral sa BPSU bilang isang HRM. Ngayon, fourth year na ako at ang section ko ay good. Advisor namin si Ma'am Ana Garcia. Siya isang physics teacher. Ano bang ikwento yung high school life mo simula nung unang pasok mo sa pagiging high school? Sige, yung una, kasi nung basics pa lang ako, excited na talaga ako mag-high school. Kasi marami ako narinig na masaya daw doon, na marami magiging kaibigan. Kaya na-excite ako, pero nung una
kinakabahan na ako nung may na-late, tapos biglang At dahil hindi ko pa kayo kilala, magpapakilala kayo isa-isa. Ang sasabihin nyo lang, pangalan nyo, kung anong itatawag ko sa inyo, birthday, tapos kung ilang taon, at saka kung ano yung ine-expect nyo. Okay, tahimik. Magsimula tayo sa left side. Okay, ikaw. Tayo ka na. Ako nga pala si... Ay, punta ka dito sa harap. Ako nga pala si Francis Agasco, 13 years old. Tawag na sa akin. At ina-expect ko ngayon, pag-close ko ngayon. Wow! Roma na lang, tapos service school. Kaya na-expect ko sana magkaroon tayo high school at saka university. Birthday! September 20. Uy, malapit! Okay, next. Pare, number mo mamaya, bigyan mo sa akin. Ay, ako pala si Don Evan. Ewan sa lang Evan. Birthday nga pala, September 25. Uy, malapit. Kailangan. 13 years old. Ako pala si Gary Pascual, 13 years old. Expect ko ano? Expect ko mo, tatawagin ka lagi. Birthday, pre! Birthday! Ay, ako pala si Tony Rose Sinongko. Pwede niyo akong tawagin Tony. Ano? Tony! 13 years old na ako. Birthday ko, August 27. Yung in-expect ko, magiging close ko kayo lahat. Expect ko magiging kaya na pa. Kaya na pa ibang expectation. Mahirap kasi na lang. Ako nga pala si Barang Christian Paiva. Wala kayong kumain. Bagong lang Warren. Patakol. Ang birthday ko nga pala ay December 24, 1987. Ha? Na-birthday na wala? 1987? Ilan taon ka na? Naging ah? Birthday. 13, 18, 87. Na-expect ko ay magkasagutan sa isa't isa. Nakapang nila. Hi, classmates. Ako nga pala si Martha. Hi, Marian. Tahimik class. Ano tayo gawin kapag kami nagsasalita sa harap? Quiet. Sige, pagpatuloy mo, miss. Ako nga pala ulit si Martha. 13 years old. July 9, birthday ko. Next week ko. Maging mabait. Hi. Oo nga pala si Isaiah Nasyon. 13 years old. 30. Ano? September 23 birthday ko. Yun lang. Okay, class, since nagkakilala na kayo, gusto ko naman i-arrange natin yung seating arrangement nyo. Tumayo kayo lahat. Okay, alphabetically, pumila kayo. Hiwalay ang babae sa lalaki. Okay. Why are you late? Because I'm late. Why are you late? I'm wake up late. What? Si Don late. Wake up late. Why? What did you do? I sleep. Time. Ano yung mga moments or occasions na hindi mo makakalimutan sa pagiging high school? Yung una, yung first year kami, kasi foundation nun, nangunguha ng mga estudyante pwedeng sumaya pa sa field demo.
second year ka? Hindi ganun kaganda, pero masaya kasi parang dun sa paligid second year ko, dun na ako natuto sa mga ibang bagay. Tulad basta, na parang yung pag-aaral ko, naging hindi ko ganun naayos, pero okay pa rin naman siya. Tapos, meron din ako mga pagkakamali na gawa ng second year na siya nagturo sa akin ngayon Third year ka naman. Yung third year yung intrams namin, yun yung sobrang saya kasi nag-champion yung team namin na red team. Tapos, yung dun sa basketball, dun kami talaga nag-focus tsaka sobrang nag-enjoy. Kasi kakilala namin yung mga players tsaka kasama namin yung mga kaibigan namin sa pag-cheer. Tapos, sumayaw din kami ulit nung field demo nung third year. Tapos, yung hindi ko makakalimutan, yung nung pageant nun. Kasali kasi yung dalawa namin kaklase, si Erica tsaka si Joshua. Naman na fourth year ka na. Ngayong 4G, parang naging matured ako na ngayon ko lang naisip lahat tsaka na-realize na sobrang dami ko palang nasayang nung second year ako na hindi ko lahat na-enjoy. Kasi ngayong 4th year na naiisip ko nag-graduate ako, parang ayoko pa kasi mamimiss ko lahat, mga lahat na nakilala ko simula first year ako, mga teacher na tumutulong sa amin palagi, tapos yung mga events, lalo na nung intrams namin, masaya, may mga booths tulad ng marriage booth, jail booth, dedication booth. Tapos meron pa yung nung Battle of the Band. Nag-enjoy kami nun kasi kasama yung mga kaklase namin. Tapos yung intrams namin, nung coronation night, masaya rin kasi 4 na kaklase namin yung sumali. Lahat sinuportahan namin sila. Tapos masaya kasi yung dalawa nakapasok, lalo na si Chino naging Mr. Jera siya. Tapos si Mira naman, second. Yung dalawa, okay lang naman hindi sila na kasama-sama sa kasi ginawa rin naman nila yung best nila. Tapos yun, marami pang aabangan. Tapos yung hindi ko malilimutan yung masayang feeling nung kahit ayaw ko pag graduate, yung picture taking namin na para sa school.
Ano-ano yung mga moments nyo ng kaklase mo? Sa loob ba ng room o hindi? Na hindi mo rin makakalimutan? Marami. Kasi di ba ako, masasabi ko, lahat ng estudyante naranasan yung naranasan ko. Tulad na lang nung pag magte-test, maghihingian ng 1 whole. Pag may 1 whole ka, sikat ka. Tapos yung mawawala yung ballpen mo kung sino-sino yung sisisihin mo. Tapos yung pagkatapos ng isang subject mo, maghihingi agad ng pulbos, sasabihin, ayos lang ba, ganon. Tapos pag sa labas naman sa canteen, na lagi kang ari ng raso na, uy, libre mo naman ako na, yun lang. Tapos yung kakain kami lagi ng lugaw, yung lagi ng pagkain, kepsipiatos, tapos yung sukli namin, candy. Tapos hindi na nababalik yung iba, yung pancake na may hotdog. Hindi ko alam kung ang lasa ng pero masarap. Tapos, madami pa. Yun nga, yung footstep, yung unang larong